sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, tumingin si Elder Zhang kay Xiao Cheng, may bakas ng pag-aalinlangan sa mga mata niya, parang may gustong sabihin pero hindi alam kung paano uumpisahan. Ngumiti si Elder Zhang, pilit at may halong kaba. Oo, sa tagal ko nang naglilingkod sa Sect Master, may ilang bagay na sa akin lang niya kayang sabihin. Pero bago pa man siya makapagpatuloy, dumulas ang malamig na tingin ni Xiao Cheng sa kakaibang kilos ng matanda. Agad niya itong pinutol. Talaga, kung ganun, sabihin mo na agad, noong unang natuklasan ng Sect Master ang bagay na yun, malapit ba yun sa panahon nang nagsimula ang mga kababalaghan sa Primordial Treasure Vault? Sa narinig, napalunok si Elder Zhang bago sumagot. Mukhang, unang natuklasan ng Sect Master ang bagay na yun sa sarili niyang katawan mga kalahating taon na ang nakalilipas. Kinabukasan, nagsimula na ang mga kababalaghan sa Treasure Vault. Kaming dalawa lang ng Sect Master ang nakakaalam ng bagay na ito. Manugang, huwag mong ipagsasabi kahit kanino, baka may makapakinig na may masamang balak. Itinaas ni Xiao Cheng ang kamay, parang sinasaway ang kaba ng matanda. Relax, hindi ko yan ikakalat, pero sa loob-loob niya, may bumubulong na hinala. Sabi ng matandang Sect Master, hindi raw niya ito isinabi kahit kanino. Si Uncle Fu, si Uncle Zhang ang kainahinala. Biglang ang dumadagundong, dalawang utusan ang sumugod, pawis-pawisan, parang may humahabol sa kanila. Elder Zhang, may multo sa Treasure Vault. Nang marinig yun, napaatras si Elder Zhang sa gulat, habang nanlaki ang mga mata sa takot na kupo. Pero si Xiao Cheng, hindi natinag. Tumindig siya, matatag, at buong tapang na nagsalita. Multo sa liwanag ng araw, halatang may nagbibiro lang. Elder Zhang, samahan mo akong imbestigahan. Nagkatinginan ang dalawang utusan, litong-lito. Isa sa kanila ang nagtanong. Son-in-law, san ba galing ka? Bago pa man sila makapagtanong pa, tumango si Mr. Zhang kay Xiao Cheng at inutusan ang dalawa. Sige na, umatras muna kayo. Makalipas ang ilang sandali, ang Heavenly Treasure Vault ay balot ng malamig na katahimikan. Hindi na ito ang vault na una nilang nakita, madilim, parang may bumabalot na anino. Dahan-daang naglakad si Xiao Cheng sa gitna ng mga nakahandusay na katawan, mga utusan ng Shen family, walang malay, walang paliwanag, parang hinigop ng dilim. Sumunod si Elder Zhang, nanginginig sa bawat hakbang, nang makita ang eksena, napabulalas siya. Naku po, anong klaseng kasamaan to? Bulalas niya habang nanginginig. Pagbukas ng pinto, agad na sumalubong ang isang kakaibang amoy, mabigat, parang bulok na liwanag. Napakunot noo si Xiao Cheng at mahina niyang ibinulong. May mali sa amoy na to, bahagyang bumukas ang pinto, sapat para makalusot siya. Sa unang hakbang pa lang, may naramdaman siyang malambot sa ilalim ng paa, isang puting bagay na malamig at parang, buhay. Biglang nanlambot ang tuhod ni Xiao Cheng sa takot, napaatras siya, nanginginig, at napasigaw. Naku po, ang napatungan niya ay may mata, ilong, bibig, at kamay, mukha ng tao, pero hindi tao. Hindi rin multo, isang nilalang na hindi dapat umiiral. Napaatras si Elder Zhang, nanlaki ang mga mata, at itinuro ang likuran ni Xiao Cheng. Son-in-law, tignan mo sa likod mo. Paglingon niya, halos mawalan siya ng hininga. Tatlong utusan, nakabigti sa kahoy na beam, nakalabas ang mga dila, nanlalaki ang mata, at ang ekspresyon nila ay parang nakita na nila ang mismong impyerno. Sumigaw si Elder Zhang, halos mawalan ng boses, may mga multo. Pero hindi nagpadala si Xiao Cheng, lumapit siya sa mga bangkay, malamig ang titig. Multo, hindi, may nagpapanggap lang na Diyos o demonyo. At doon, sumabog ang galit niya. Kung sino ka man dyan, lumabas ka, o pagsisisihan mo to. Biglang sumiklab ang apoy sa paligid ng mga bangkay, nagliyab ang paligid, at mula sa apoy, unti-unting lumitaw ang isang nilalang, itim na itim ang katawan, parang usok na may hugis ng tao, at ang apoy ay parang bahagi ng balat nito. Sa sandaling yun, napaatres ng bahagya si Xiao Cheng at mariing nagwika, kaya pala kailangan pa kitang takutin para lang lumabas ka. Tumawa ito, mababa at nakakatindig balahibo, keke, at sa isang iglap, sumugod ito kay Xiao Cheng, mabilis at mabangis, son-in-law, sigaw ni Elder Zhang sa takot. Pero hindi si Xiao Cheng ang target, sa isang iglap, lumihis ang nilalang at dumiretso kay Mr. Zhang. Maliit na tao, ang yabang mo, ibigay mo ang buhay mo, ungol ng nilalang. Napako sa kinatatayuan si Mr. Zhang, nanginginig, hindi makagalaw, gusto niyang sumigaw, pero walang lumalabas sa bibig niya. Ang manugang ang nagtangkang manakot sa'yo, bakit ako ang aatakihin nito?
sigaw ng isip niya. At doon, unti-unting lumitaw ang tunay na anyo ng nilalang, isang demonyong mukhang fox, may apoy sa paligid ng katawan, at mga matang parang butas ng kadiliman. Sumugod ito kay Mr. Zhang, napaatras siya, nadapa, at sa takot ay napapikit. Pagkatapos, lumingon ang demonyo kay Xiao Cheng, ang apoy sa katawan nito ay lalong lumakas, tila ba siya na ang susunod na uulitin ng dilim. Patuloy ang halakhak ng nilalang, parang tunog ng kalawang na bakal. Keke, mahina pero puno ng takot ang tinig ni Mr. Zhang. Son-in-law, tumakbo ka na, pero hindi gumalaw si Xiao Cheng, sa halip, itinaas niya ang dalawang daliri sa harap ng mukha niya at bumulong ng isang sinaunang incantation. Biglang kumislap ang dilaw na kidlat sa paligid niya. Sumugod ang demonyo, mabilis at mabangis, pero bago pa ito makalapit, itinaas ni Xiao Cheng ang kamay at sumigaw. Windblade, isang bugso ng enerhiya ang lumipad mula sa palad niya, pero mabilis itong iniwasan ng demonyo. Tumawa ito, may halong pangungutya. Keke, yan lang ba ang kaya mo? Ngunit hindi natinag si Xiao Cheng. Ngumiti siya, kalmado, parang may tinatagong alas. Sakto, kakakuha ko lang ng mga bagong abilidad, gagamitin kita para magprakti. Muling iniwagayway ni Xiao Cheng ang kamay, mas malakas, mas matalim ang spiritual energy na lumabas. Ulit, Windblade, tumigil ang demonyo, parang na-curious, ngumiti pa nga ito, akala'y isa na namang walang kwentang atake. Pero hindi nito alam, ito na ang simula ng katapusan. Nang damay kitang enerhiya sa mukha ng nilalang, bigla itong napatres, napuno ng takot ang mga mata nito, huli na ang lahat. Isang maliit na pagsabog ang sumunod, at sa isang iglap, naglaho ang demonyo. Masayang sumambat si Xiao Cheng, parang batang nanalo sa laro, ayos, ang astig, ang saya pala kapag may gamit na magical skills. Pero hindi pa tapos ang palabas, mula sa usok ng pagsabog, may lumutang na boses, malamig, mapanukso. Interesante ang spell mo epektibo lang pala sa mga bagay, pero wala namang epekto sa mga buhay na nilalang, ha. Natigilan si Xiao Cheng, parang binuhusan ng malamig na tubig, napakunot ang noo niya, at napabulong. Naku po, pero habang siya'y naguguluhan, may isa lang na nakapansin sa mas malalang problema, si Mr. Zhang. Napatingin siya sa paligid, ang mga kayamanang nakatambak sa Heavenly Treasure Vault, wasak, nadamay sa pagsabog. Napahawak siya sa dibdib, parang masusuka sa sakit, ang pile ng stuff na to, worth over 60 million. Samantala, patuloy ang pangungutya ng nine-tailed fox habang nakangisi. Haste, akala ko expert ang dumating, clown lang pala. Naku, may iba pa akong gagawin, wala akong oras makipaglaro sa'yo. Pero bago pa ito makatalikod, bigla siyang naharang ni Xiao Cheng, hindi niya inaasahan, tumama ang ulo niya sa katawan nito. Aray, napatalo ng fox sa gulat, nakatayo ang balahibo, parang kuryente ang dumaan sa katawan niya. Bakit ang bilis ng mortal na to? Parang tinaga sa puso ni Xiao Cheng ang sinabi ng fox, lalo siyang nag-init. Sa isip ng fox, nagdesisyon na ito, bahala na. Tanggapin mo na lang ang kamatayan mo. Ibinuka nito ang mga pangil at biglang umatake gamit ang isa sa 6 na buntot nito. Pero bago pa ito tumama, nahawakan na ni Xiao Cheng ang buntot, mahigpit, parang bakal ang kapit, malamig ang boses niya. Hindi mo magagamit ang special skills mo, di ba? Parehong canine family ang fox at aso. Namutla ang fox, nagpanik ang utak niya. Paanong biglang nagkaroon ng ganito kalakas na lakas ang taong ito? Galit na galit ang tingin ni Xiao Cheng habang tinutulak siya pabalik, walang nagawa ang fox kundi sumigaw. Pero kahit natataranta, nag-iisip pa rin ito habang nakadikit sa treasure cabinet. Hindi maganda to, mas malakas siya sa akin, hindi ako makakalaban, kailangan kong umatras muna. Pero hindi siya binigyan ng pagkakataon, sa isang iglap, nasa harap na niya si Xiao Cheng, malamig ang boses nito. Parang yelo sa taglamig. Sa tingin mo saan ka pupunta? Napasigaw ang fox, desperado. Naku, may multo, walang awa siyang sinipa ni Xiao Cheng pababa, umalsa ang alikabok, parang may bumagsak na meteor. Nanginginig si Mr. Zhang habang pinapanood ang eksena mula sa labas. Mabilis na lumapag si Xiao Cheng sa tabi ng fox, nakada pa ito, halos hindi na makagalaw, malamig ang tinig niya habang nakatitig. Minamaliit mo ang mga mortal. Tapos ngayon, gusto mong tumakbo. Yumuko siya, hinawakan ang leeg ng fox, at dahan-daang iniangat ito, binilang niya ang mga buntot. 1, 2, 9, ang hirap siguro nitong i-cultivate.
Napamulagat si Mr. Zhang, Nine-Tailed Fox. Iniabot ni Xiao Cheng ang fox kay Mr. Zhang, parang tropeo. Ang Qingqiu Fox Clan ay nagkakaroon ng isang buntot kada 1,000 taon ng pagkakakultiba. Itong isa ay may 9,000 taon na ng kultibasyon, kaya pala nakagagawa ito ng gulo sa treasure vault nang walang kahit anong bakas. Kung hindi ko pa siya nasalubong ngayon, hindi ko malalamang ito pala ang may kagagawan. Sa narinig, natigilan si Mr. Zhang, nanginginig habang nakatitig sa fox. Ayaw niya itong hawakan, parang may kuryente sa bawat balahibo nito, pero dahil hawak na ito ni Xiao Qing, inisip ng huli na ayos lang, kaya binitawan niya. Nahulog ang fox, at sa gulat, pati si Mr. Zhang ay napaupo sa sahig, nanginginig. Pero, paano mo siya nahuli ng ganun kadali? Tanong niya, halos hindi makapaniwala. May kumpiyansang ngiti si Xiao Cheng habang sumagot. Dahil napakalakas ko, napangiti si Mr. Zhang, awkward pero totoo, hindi niya kayang kontrahin yun. Biglang napakunot noo si Xiao Cheng, parang may naalala. Sakto, tribulation stage, sa kabilang dako, si Feng Qingyu na nakalublob sa hot spring ay biglang nakaramdam ng Katie, napabahin siya. Achoo, pero sa mismong sandaling yun, nagising ang fox. Tumawa ito, malalim at puno ng may panunuya. Ha, malakas ka nga, pero ano ngayon kung nahuli mo ako? Si Shen ay nalasan na ng lihim na lason ng Qingqiu, walang lunas yun. Sumigaw si Mr. Zhang, galit na galit, hayop ka, pero walang pakialam ang fox. Ngumisi ito, mayabang. Malapit na akong maging isang immortal, ano bang masama sa pagkain ng ilan sa mga tauhan niya para mapanumbalik ang lakas ko? Siya pa ang naglakas loob na maglagay ng formation sa Primordial Treasure Vault para huliin ako, kung ganun, ipapalasap ko sa kanya ang isang kapalarang mas masahol pa sa kamatayan. Ngunit hindi rin nagpatalo si Xiao Cheng. Ngumisi siya, malamig at puno ng kasamaan. Ayos lang, pwede rin naman naming ipalasap sa iyo ang isang kapalarang mas masahol pa sa kamatayan, at tungkol sa lunas, madadala rin namin yan palabas sa iyo, sa pamamagitan ng matinding pagpapahirap. Agad na tumango si Elder Zhang, parang may matagal ng planong gumagapang sa likod ng ngiti niya. Tama ang young master, ikukulong ko ang hayop na to at torturin hanggang may lumabas na antidote, pero, hindi dapat malaman ng publiko. Tumango si Xiao Cheng, pabulong, hehe, huwag kang mag-alala, tayo lang dalawa ang may alam. Dinala ni Elder Zhang ang fox papunta sa dungeon, habang pinapanood ito ni Xiao Cheng, may bumubulong sa isip niya, isang nine-tailed fox na may daan-daang taon ng experience, nahuli ni Elder Zhang, talagang extraordinary, akala niya ay tapos na ang lahat, pero sa likod niya, sa anino ng vault, may isang nilalang na tahimik na nakatayo, isang multo, mataas, walang imik, nagmamasid. Paglabas ni Xiao Cheng, napansin niya ang kakaiba sa kamay niya, ilang hibla ng pulang balahibo. Pagkatapos ng lahat ng kanyang gawain, naglakad si Xiao Cheng sa tahimik na pasilyo, ang mga hakbang niya ay may halong kaba at pananabik, hinanap niya sina Lingling at Shenqing, at sa wakas, natagpuan niya ang dalawa, masayang naglalaro sa tabi ng fish tank, tila walang alintana sa mundo. Lumapit siya, bahagyang ngumiti, at tinawag sila sa malambing ngunit may halong seryosong tinig, nandito ba kayo, mga junior sister? Agad lumingon si Lingling, napangiti, second senior brother. Si Shenqing naman ay napalingon rin, ngunit natigilan ng mapansing mabilis ang paglapit ni Xiao Cheng, may kakaiba sa kilos nito, parang may dalang mabigat na balita. Lumapit si Xiao Cheng sa kanya, halos pabulong, Shenqing, may kailangan akong sabihin, pipilitin kong gawing magaan ang mga salita. Pero hindi ko alam kung kaya. Napakunot noo si Shenqing, ramdam ang tensyon sa hangin, kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Huminga ng malalim si Xiao Cheng, at sa tinig na puno ng hinanakit at pag-iingat, wala na ang iyong ama. Parang biglang tumigil ang oras, namutla si Shenqing, ang mga mata niya ay nanlaki, at ang katawan niya ay tila nawala ng lakas. Hahala! Bumagsak siya sa sahig, walang luha ngunit umiiyak ang puso, si Xiao Cheng, bagamat sinubukang gawing magaan ang balita, ay ramdam ang bigat ng bawat salitang binitiwan niya, parang kutsilyong paulit-ulit na tumatama sa puso ni Shenqing. At sa isang tanong na tila ba'y humihiwa sa katahimikan, naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Agad sumingit si Lingling, halatang nababahala, second senior brother, huwag mong sabihin yan, kanina lang ay maayos pa si Shen Master, di ba? Pero huli na, ang puso ni Qinggo ay tila pinipilas, damaloy na rin ang mga luha. Ama ko, kaya pala biglang lumakas ang depensa ng Heavenly Treasure Vault,
Kaya pala minadali niya ang kasal ko. Naghahanda na pala siya para sa libing, hindi kailangan ko siyang makita, kailangan kong marinig mula sa kanya mismo. Tumayo siya, puno ng determinasyon, at mabilis na umalis, sabay sabing, hindi, kailangan kong hanapin si ama at makuha ang malinaw na sagot. Sinubukang habulin sana ito ni Lingling, Shenqing, sandali lang. Pero pinigilan siya ni Xiao Cheng, mahigpit ang hawak sa braso niya. Hayaan na muna natin ang mag-ama na mag-usap ng maayos. Marami pa tayong mahalagang kailangang gawin. Napilitan si Lingling na sumunod, bagamat may bigat sa dibdib. Makalipas na ilang sandali, dinala ni Xiao Cheng sina Lingling at ang Dacheng pabalik sa Heavenly Treasure Vault. Pagdating nila, maayos na muli ang silid, ngunit may kakaibang katahimikan. Sa sandaling yun, ngumisi sa kasiyahan si Xiao Cheng habang kanyang mga mata ang kumisilap sa kasabikan, at sabay sabing, may nakatagong barrier sa loob ng Primordial Treasure Vault. Pero, alam mo namang espesyal ang katawan ni Senior Brother, kaya kailangan ko ang tulong mo para mabasag ang formation. Nang marinig yun, tiningnan siya ni Lingling at Dacheng, parehong may ngiting may halong pangungutya. Hindi na nila kailangang tanungin, agad nilang nagets ang ibig sabihin ni Xiao Cheng. Kaya pala, ani Lingling, nakataas ang kilay, wala na siyang spiritual energy. Kaya hindi niya mabasag ang formation array. Tumawa si Dacheng, may halong pang-asar. Akala ko ba, never mo kaming hihingan ng tulong. Napakuyom ng kamao si Xiao Cheng, nanginginig sa inis pero wala siyang laban. Bilasan niyo na, Dacheng, ikaw ang bahala sa formation. Lingling, ikaw ang magpapatatag ng spiritual energy. Simulan na natin. Pero syempre, hindi pinalampas ni Lingling at Dacheng ang pagkakataon para pagtripan siya. Hihihi, pilyang ngiti ni Lingling, akala mo ba tutulong kami ng libre? Sumingit si Dacheng, kunwari seryoso, gusto mo ba? Sunod lang kami sa gusto mo, parang mga alagad mo? Napahawak si Xiao Cheng sa noo, parang sisabog na ang ulo, ano ba talaga ang gusto nyo? Agad sumabat si Lingling, parang matagal nang hinihintay ang tanong, tulungan mo akong maka-foundation establishment, realm. At si Dacheng naman, may sariling hirit, isang maliit na kondisyon lang, huwag mo na akong sakyan, kahit kailan. Wala nang choice si Xiao Cheng, sige na, oo na, walang problema. Pero hindi pa rin kumbinsido ang dalawa, kilala nila si Xiao Cheng, mad-ulash ang dila, mabilis umatras sa usapan. Kaya kinuha ni Lingling ang isang maliit na device, isang recording gadget na gawa ng Supervision Bureau. Paano kung lumabag ka sa pangako mo? Napasigaw si Xiao Cheng, halos magmakaawa, kung sinungaling ako, hinding-hindi na ako magiging immortal, hindi ako mag-aasawa, at magiging unicorn ako habang buhay. Ngayon lang natahimik ang dalawa, kampante na, ang galing talaga ng gadget ni 8 Senior Brother, ani Lingling habang isinasaksak ang recorder sa bulsa. Nag-inat si Dacheng, seryoso na ang mukha, Tera na, iniunat niya ang binti, tinipon ng spiritual energy, at buong lakas na hinampas ang sahig. Biglang lumitaw ang magic circle, kumikislap, puno ng misteryosong mga simbolo, matapos mabuo ang formation, nagsimulang umuga ang paligid, ang barrier ay halos mabasag, tila isang manipis na salamin na handa ng pumutok. Pagkatapos ay napalakas ang alulong ni Dacheng habang unti-unting bumalat sa bibig niya ang kumikislap na asul na enerhiyang espiritual, parang apoy na sumasayaw sa hangin. Nang masaksihan ito, napatalon sa tuwa si Xiao Cheng na parang batang nakakita ng mahika. Pumalakpak siya ng masigla at sabay sabing, grabe, ibang klase talaga ang asong marunong magkaltiba. Pero bago pa man tuluyang bumigay, isang halimaw ang biglang lumitaw mula sa gitna ng artifact. Pero hindi ito ordinaryong apoy, kulay berde ito, kumikislap, at parang may sariling buhay. Mga walang hiya, sigaw ng halimaw, ang boses ay parang nagmumula sa kailaliman. Sino ba kayo para gamblein ako? Ngumisi si Xiao Cheng, parang sanay na sa ganitong eksena. Ikaw pala ang naglagay ng barrier. Hindi na nagpatumpik-tumpik ang halimaw, galit itong sumugod, ipagsasakripisyo ko kayo. Bamuka ang bibig nito at naglabas ng makapal na berdeng usok, mabaho, malagkit, at halatang may lason. May lason, sigaw ni Lingling habang tinatakpan ang ilong. Pero mabilis na kumilos si Xiao Cheng, tinaas niya ang kamay, at isang sil na hugis alon ang lumitaw, tinangay ng hangin ang lason, parang sinampal ng bagyo. Ani Xiao Cheng, mayabang ang tono, kahit hindi kayang atakihin ng windblade ko ang mga buhay na bagay, pwede pa rin to sa mga lason. Napamulagat si Lingling sa nakita, sa isip-isip niya, kaya pala hindi niya ginagamit to sa mga tao, may limitasyon pala.
Samantala, ang halimaw, sa halip na mainis, natuwa pa ito. Haha, astig yan, pero tingnan natin kung hanggang saan ang yabang mo, at sa isang iglap, mabilis itong umatake gamit ang kanyang mga galame na kulay berde. Nang makita ito, hindi sigurado si Xiao Cheng kung gaano kalakas ang kalaban, kaya agad niyang hinayla sina Lingling at Daching pababa, palayo sa panganib. Second senior brother, ano ba yan? Nanginginig na tanong ni Lingling. Ewan ko, sagot ni Xiao Cheng, habang hawak-hawak sila, baka kung anong bagay lang na nagkaroon ng espiritu. Samantala, napataas ang kilay ng halimaw at galit na nagwika, kalokohan, isa akong artifact spirit, huwag mo akong ihambing sa mga hamak na demonyo na yan. Sumabat si Daching, parang propesor sa gitna ng kaguluhan, karaniwan, ang mga artifact spirit ay nabubuo kapag ang isang mahiwagang gamit ay nababad sa diwa ng araw at buwan, kaya't nagkakaroon ito ng sariling kamalayan, may sarili silang paraan ng kultibasyon at kadalas ay mababait at hindi mapanganib, pero itong isang to, bakit parang ang sama ng dating? Lalo lang nagngit-ngit ang halimaw sa narinig, at inis na tumugon, wala kang pakialam, ni minsan nga, hindi pa ako nakakita ng asong nagsasalita. Nang makitang ligtas na ang dalawa, ibinaba na sila ni Xiao Cheng. Ano na, hindi ka na aatake? Tanong niya, may halong pang-aasar sa halimaw. Ngunit, tumawa lang ang halimaw, parang may binabalak. At sa isang iglap, biglang lumitaw ang mga asul na sinulid, manipis pero matalim. Tumama ito sa tatlo, parang kidlat na may kasamang kirot. Napasigaw si Lingling bago tuluyang nawala ng malay, Aray, ayoko na. Sa sandaling yon, tumawa ang halimaw, parang baliw. Haha, mga hanggal, naglalatag lang ako ng bitag kanina, hindi talaga ako umaatake. Pero si Xiao Cheng, walang epekto, nakatayo lang, galit na galit. Tanjina, hindi ba ito mapuputol? May halong inis na wika niya. Samantala, lumapit ang halimaw, ang mga matay kumikislap sa kasabikan. Hihihi, kaunti lang ang spiritual energy ng batang to. Pero yung aso, masarap yan, malakas-lakas ang enerhiya. Sa buong panahong nasa loob ako ng Primordial Treasure Vault, puro kayamanang espiritual lang ang kinakain ko. Bihira akong makatikim ng ganito kapurong spiritual energy. Pagkatapos, napatingin ito kay Xiao Cheng, nagtataka, ha? Bakit kaya wala man lang kahit kapirasong spiritual energy ang taong ito? Sa sandaling yun, nanginginig si Xiao Cheng, pero matatag, hinayla niya ang mga sinulid at iwinasiwas niya ito palayo sa kanilang tatlo. Wala kang pakialam, inis na sigaw niya. Nagising si Lingling, nanginginig pa rin, ayoko na talaga. Pero sa di inaasahang twist, nataman ng sinulid ang halimaw mismo. Tangna mo, sigaw nito. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Xiao Cheng, pinalo niya ang halimaw pabalik, parang naglalaro lang ng volleyball. Nakakita ang halimaw ng espada, at kinain ito, sword formation. Biglang tumakbo ang mga espada pabalik kay Xiao Cheng, parang may sariling isip, pero mabilis siyang gumamit ng wind blade, isang iglap lang, nagkabasag-basag ang mga espada. Hingal na hingal si Daching, halos bumagsak, hanggat hindi nasisira ang sariling mahiwagang gamit na pinagmulan nito. Hindi mawawala ang isang artifact spirit, ang hina ko na, wala na akong ni isang patak ng spiritual energy. Si Lingling naman, halos maiyak, anong gagawin natin, ang daming kayamanan dito, hindi ko talaga alam kung alin ang tunay nitong katawan. Sa narinig, malakas na tumawa ang halimaw, mayabang habang umaatake ito. Hahaha, isinilang ako mula sa spiritual energy ng langit at lupa, wala akong tinatawag na life-defining magic weapon. Samantala, napakunot noo si Xiao Cheng at inis na tumugon habang pinakawalan ang kanyang wind blade technique, kung ganun, ang tanging paraan na lang, ay selyuhan ka. Mabilis itong, inalayga ng halimaw, kasabay nito siya ay malakas na tumawa, parang narinig lang ang pinakamababaw na joke. Gago, gusto mo akong selyuhan, ni hindi ka nga makakalapit sa akin, lalo na't isa kang mortal na walang kahit kititing na spiritual power. Nang marinig yun, nandilim ang ekspresyon ni Xiao Cheng, pikan na pikan dahil sa salitang, mortal? Ito ay parang sampal sa ego niya, kasabay nito siya ay mariing nagwika, ayos, may isa na namang maliit na, tanggang, cute, X, na papalapit para bugbugin. At isang iglap mabilis niyang hinayla si Lingling, nang may pagtatakang ekspresyon, pagkatapos, ngumiti si Xiao Cheng, may bahid ng kabaliwan ang ngiting yun habang nakapikit ang mga mata, sa kabulong niya, nakatikim ka na ba ng 3D pinball? Sa narinig, napalingon si Lingling, napanganga sa gulat, parang gusto niyang mag-alt dagdag F4 sa mismong eksena, ang mukha niya, parang glitch sa laro,
Hindi mo alam kung matatawa ka o matatakot.